Isang pinagpalang umaga na naman mga kagaya. Welcome na naman sa panibagong vlog natin. So sa episode na to, papakita ko sa inyo kung gaano ka-healthy yung ating azolla dito na nakatanim dito sa pinapalaki natin sa ating azolla pond na connected sa ating aquaponics. So ito po yung ating pond ng tilapia. So last na-upload ko yung video dito, yung nag-harvest tayo ng 10 kilo nung Father's Day, na halos ang laki ng tilapia na nahuli natin is tigi 1 kilo na. Ganun kalalaki yung ating tilapia. Ngayon medyo natatakot sila, nasa ilalim. Ayan. So ito yung ating azolla na nakatanim dito sa ating azolla pond na connected sa ating aquaponics. So ito rin ay isang pamamaraan na sa sustainable farming. Gawa na itong azolla natin ay pinapakain natin sa ating mga alagang manok. So kung subscriber kita, na-upload ko na rin kung yung tipid tips about sa pag-aalaga ng pagtatanim ng azolla, lalo na pag may alaga kayong mga manok. So sa akin, meron akong alagang free range chicken na pinapaitlog ko dito sa likod bahay ko. So ang laking tipid sa feeds kapag mayroon kayong azolla. So ang nagiging ratio ng pakain ko kasi sa mga alaga kong manok na paitlogin is 1:1. Means kung 1 kilong feeds, 1 kilong azolla rin. O kalahating feeds, kalahating azolla. Yan yung ginagawa ko. So tingnan nyo kung gaano ka-healthy yung azolla ko dito. Yan. Yung karamihan nagko-culture nitong azolla, gumagamit sila ng mga cow manure. Tayo, fresh na fresh yan kasi connected to sa ating aquaponics. Tingnan nyo kung gaano ka-healthy yung azolla natin. Ayan. So yung azolla natin, hindi nauubos yan kasi mabilis dumami yan. Kahit hina-harvest natin yan, kino-collect natin yan, hinahalo natin sa feeds. Hindi basta-basta na uubos yung yung azolla natin. Gawa ng ang azolla, pinagtataniman natin ng azolla dito ay bali 5 sila. So ito isa, tapos yung nakaibabaw sa pond natin 2, 3 nandito, saka nandito pa yung isa sa ilalim ng ating mga halaman. Tapos nandun mayroon pa tayong isa doon na pinagtataniman ng azolla. So hindi siya nauubos kasi pagka halimbawa kinuha ko rito, ito kaya na tong pakain sa manok natin ng 2 araw. Tapos next kukuha ulit tayo doon ng sa sunod na pangalawang araw, tapos dito pangalawang araw. Pagbalik natin dito is puno na naman siya. So hindi siya mauubos yung tanim nating azolla. Yun yung kagandahan ng ganitong mayroon kayong taniman ng azolla. Kasi nga kung may alaga kayong manok, pwedeng pakain to sa manok. Actually sa ating mga alagang tilapia, pinapakain ko rin yan. Pagka sobra-sobra na yung harvest natin ng azolla, pinapakain ko rin yan. So gustong gusto rin to ng ating mga alagang tilapia, yung ating azolla. Yan no. So ano natin kinonstruct tong ating azolla pond. So kung magkano yung nagastos, na-i-vlog na rin natin to. Saka kung ilang months natin mabawi yung nagastos dito sa pagpagawa nitong ating azolla pond. So
bawing-bawin na ako dito sa Azolla Pond. Patuloy pa rin siyang nagpo-produce. Yan, hindi mauubos ng basta-basta yung ating mga azolla. Gawa na ngang ang bilis nga nilang dumami. So as alternative food din sa ating mga livestock yan. Kaya naisipan ko nung ginawa natin tong aquaponics. Sabi ko gagawa tayo ng Azolla Pond. Kasi nga dati yung nakatanim dito, nakalagay dito pala is drum, na nakahating drum. May mga tanim din tayo dyan. So tinanggal ko na yung tanim at mayroon naman tayo ditong flood and drain setup na sa ating aquaponics. Ayan, mga halaman din nakatanim, sa bote lang yung gamit. Kaya yung dito na drum is tinanggal ko na, ginawa na nating Azolla Pond. Then dinagdag pa natin yung ditong kabila, Azolla Pond din to. Ayan. Yan kung magkano yung nagastos nung pagpagawa ko niyan, kung paano namin ginawa. Habang ginagawa, naka-upload din yan sa ating YouTube channel. So dalawang beses na akong nag-upload nito nung Azolla natin. So nag-upload uli ako ngayon kasi nga ang gaganda ng harvest natin. So hindi ko kailangan ng cow manure. So kung magse-search kayo sa paano magpaparami ng azolla, yung iba sa trapand ginagawa nila, tapos naglalagay sila ng cow manure, saka ibang gumagamit sila ng fertilizer. Dito wala tayong ginagastos na fertilizer, wala tayong cow manure na ginagamit kasi nga connected siya sa ating aquaponics. So yan ang isa sa mga benepisyo pa ng ating aquaponics. Ang aquaponics talaga is sustainable. Pagka na perfect nyo po yung system nyo, mag-i-enjoy na lang kayo mag-harvest ng halaman nyo, ng alaga nyong isda. So panoorin nyo yun, yung 10 kilo na nung nakaraan, nung Father's Day. Panoorin nyo yun, nakakatuwa. And ako rin natuwa at nagulat din sa na-harvest namin. Gawa na yung 10 kilo is halos 11 o 12 pirasong tilapia lang. So estimate nyo na lang kung gaano kalalaki yung ating tilapia. And then ang dami pa rin niyang natira dito ng mga malalaking tilapia. Ayan, so kung may bisita, pwede pa tayo mag-harvest pang ulam namin. Yun ang nagiging cycle na nitong aquaponics. And then hindi na rin tayo naglalagay ng fingerlings dyan. Tuloy-tuloy lang yung mga malalaki nangingitlog, nanganganak. Tapos ina-harvest natin yung malalaki, tapos yung maliit na anak na ilas, yun naman yung lalaki. So ayan, mga kagaya, kung gusto nyong gayahin to, balikan nyo lang yung construction ng aking Azolla Pond. Ang laking pakinabang sa ating mga farmer o sa mga mahilig mag-alaga ng isda at magtanim ng halaman. At saka kung may mga alaga pa kayong manok, kagaya ko, ng mga paitlogin, ang malaking tulong talaga itong Azolla. So ang laking natitipid ko sa feeds. Tapos ang gaganda pa ng itlog ng manok ko. At ang tataba nila. Last time nung nagluto kami ng isang manok, mabot yata ng 3 kilo. So yan lang, medyo napahaba na yung aking upload ngayon, yung video. So in-update ko kayo at pinakita ko lang yung ating tanim na azolla. Ang ganda mga kagaya, oh. Kahit dito sa ating alagang tilapia, gustong gusto nila yan. Hindi lang, medyo nahiya lang yung ating tilapia ngayon kasi nandito tayo sa ibabaw ng pond. Pero kinakain po nila yan. Ayan. So maraming salamat uli sa inyong panonood. At rine-request ko lang, kung hindi ka subscriber sa aking channel, pa-subscribe naman and pa-follow and like or share na rin kung sa tingin mo pwedeng gayahin tong video ko na.
na in-upload natin ngayon. Maraming salamat, hanggang sa muli. Happy farming!